Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga OFWs, mga relatives natin sa buong mundo. 10,000 po yan. Maraming salamat po. Ricky Rivera po, People's Agenda. Roy Cabonegro po. Okay, so nung nakaraang episode, diniscuss na po namin yung impending na crisis dito sa electricity rates. Ngayon naman po, matunog na matunog itong si Alice Go, yung mayor ng Banban. Si Mayora. Oo. Kasi na-ban na siya. Di ba? At na-expose. Inalis na siya sa party niya. Tinanggal Kawawa na sa nga. posisyon niya. Oo nga. At ngayon ay inaabangan siyang mahuli. Oo. Literal, no? Literal na hinahanap. Kasi po, may mga nakasampang kaso na sa kanya. Nawawala siya pero madalas daw ata siyang mag-post sa kanyang Facebook ngayon. Ganun ba? Ay, hindi, ini-address lang niya yung kanyang mga constituents sa Bamban. Yes. Bakit daw siya absent? Tsaka nag-file sila ng certiorari. Sa totoo lang, sa nakakaawa Supreme siya. Court. Kasi kung titignan mo, medyo maganda naman yung tao, di ba? Makinis, ganda ng skin regimen. Di ba? Yun nga lang, di mo ngayon malaman kung sino ba siya. Kung Alice Go ba siya, si Go Humping ba siya, or kung sino man. Well, may prueba na hindi talaga siya Ikaw ba, yung kung wala ka sinasabi pang niya. asawa, papatulan mo yung ganung tao. Ay, napakaganda nun. Di ba? Ni Mayora. Di ba maganda? Mayora. Ang tanong, maganda rin ba ang kalooban niya? Malamang At sa nagmamahal ba siya ng bayan? At yung nga pala, hindi ko alam. saan nga babayan niya? Yun siguro ang Yun mas nga. mahalagang tanong, ano? Oo. Siya ba ay Pilipino o hindi? Sa mga playboy, maganda yun di ba? Kasi hindi alam ng babae kung ano identity niya. Therefore, ano lang habol mo doon? Buti na lang hindi ka playboy, no? Hindi. Hindi, dati yan. Naku, patay ka dyan. Kung baka sabihin Oo, ni Alice sige. Go. Oh, balik kay Alice Go. Ayan. Ayan. So, nagtatago po yung Mayora. Ali. Ang sabi ni Escudero, pakita ka na. Mm. Diba? At sabi naman ni Ontiveros, naka-standby naman ho daw dyan yung isang room sa Senate na kung saan yung pinaglaga ka, natatandaan mo yung mga religious na agila-agila. O, doon. Doon din. So, doon ka daw pupunta. Pero ang pinaka-substantive po na aspect nitong issue na ito, hindi pa ho yung kay Alex Go. Ito po yung Pogo. Pogo. Oo. Okay, yung Pogo, sabi nga nung ilang mga mababatas natin, yun na kailangan, lalo na si Pimentel, sabi niya, Senator Pimentel, na kailangan magkaroon na ng maliwanag na policy ang Marcos Jr. Administration insofar as the Pogos are concerned. Well, ang Pogo naman, hindi naman niya nasimulan sa panahon ni Marcos, di ba? Syempre. Yan ay namana niya sa naunang administrasyon. Ako magiging Hindi pa transparent malinaw ako, kung ano yung position Ako niya. magiging transparent ako sa iyo. Nung kauna-unahan ng Duterte administration, naalokan ako niyan eh. Inalokan ako ng slot para magtayo ng Pogo. Mag-invest. Oo, Mag-investor. tayo ng korporasyon. So, impact, Pogo. Impactong Pogo. Impactong Pogo. Okay. Sama ng pangalan. Hangit. Impactong Pogo. Okay, Diba? okay. Di ba? Parang ganun. Hindi, totoo ito ha. Naano ka na ako kasi may kaibigan ako doon sa Pagcor. So, Okay. sabi niya, uy, may ganito, Pogo. Ano yung Pogo? Hindi ko nga alam yan. Kaya hindi, mga online gaming. Baka Yes. interesado ka naman. Since ikaw ay technical sabi, baka interesado ka dito, mag-pour ka ng money doon. Okay yun ha. Magkano? Mga $50 million. Wow. $50,000 muna, initial. So, parang yun yung bond. Tapos, yung lahat-lahat, pumapatak ng mga 40 to 50 million. Isa lang yun, small na Small Pogo. operation lang. Pero, ang sabi nila, nare-recoup mo yung return of investment, walang isang taon. Yan ang sabi nila. Ngayon, wala namang sigurong masama sa Pogo nung panahon na yun. Ang masama ngayon is that sabi ng Presidential Anti-Organized Crime sa pumuno ni Attorney Gilbert Cruz is that ito pong mga Pogo na to ginagamit daw sa mga illegal na Yeah. activities. At may prueba niyan. Nung May kanilang, prueba. Yung sa mga pinuntahan nire-raid nila dyan sa Tarlac, no? May prueba. So, may smuggling, human smuggling, may prostitution, may scamming, and all the rest. So, yung karamihan po sa mga 200 or so na unang naging Pogo, 47 daw dyan ang nananatili at kalahati nun malinis. Okay. Ayan, ang tanong, dahil dito sa mga Alice Go, etc. na ito, sabi nila, Mr. President, baka naman pwede mo sabihin sa State of the Nation address mo, ito bang Pogo na to ay ikakat na natin o hindi? Ikaw, tingin mo, bilang, kunyari, President Cabonegro, anong tingin mo?
Well, napakalaki kasi ng risk, ano? Yung kasalukuyan, kung makikita mo yung risk niya, kasi nadadagdagan ng krimen sa ating Yung risk ng bansa. Pogo. Oo. Okay. Ikaw ba, anong magiging stand mo? Kung ako yan, Oo. palagay ko, wag na lang muna. Wag na lang muna. Wag na lang muna. Bakit Hanggat ba't hindi may muna maayos. pa? Kasi May muna. hindi naman natin kailangan isara lagi all the time. Kailangan natin tingnan pa kung paano natin aayusin. Hindi naman dahil sa may nagkaroon ng problema sa isang uri ng negosyo, ay basta mo na lang isasara. Ang may problema siguro dyan, ang regulasyon natin. Kung paano ito na-manipulate, no? Kung anong kahinaan natin. Hanggat hindi natin maayos po ito, preventive muna, isara muna siguro. Kasi mahirap na eh. Isara lahat. Kahit siguro yung mga regularly operating, hindi mo rin masabi. Kasi paano ba nagsimula yung mga yan? Di siyempre, maayos na nagsimula yan bago naging napasukan ng mga kung ano-anong illegal. Oo, tama. So sa akin, sa ganang akin, sa sobrang laki ng epekto niya, preventive muna. Alam mo, may geopolitical implication yung sinabi mo, kunyari, na itigil muna. Kasi magiging perception ng iba sa international communities that yumuko ang Pilipinas sa China. Well, maaaring tingnan ganon. Maaaring tingnan ganon. Kasi ang China talaga, ever since, even the time of Duterte, sila na po mga kababayan nagre-request niyan na wag magkaroon ng pogo sa Pilipinas. Dahil nga, nakasisira daw sa moral ng kanilang mga mamamayan. Kasi remember, bawal ang gambling sa China, di ba? Sabi nila. Kaya nga, well, that's policy nila yon. Oo. Kaya Baka- nagkakaroon ng mga ganito. Bako nga, may gambling. Di, kaya nga, Hong Kong may gambling. lahat naman ng bansa, Ricky, may mga kriminal. Sa Shenzhen. Yun nga lang, pag napakalaki ng populasyon mo, di napakalaki din ng populasyon ng kriminal mo, yan ang problema. Totoo. So, parang ini-import natin ang criminality ng China patungo sa atin. Mm. Kung talagang polisiya ng China yan, na ayaw nila ng pogo, dapat Hindi, talaga... sa iba, bilang presidente, okay ka lang doon, magkaroon ng ganung impression. Well, hindi naman, no? Kasi... So ano magiging stand mo ngayon? Sasara mo ba o hindi? Hindi, sa akin lang kasi, Ricky, kung basta mo lang isara dahil nagkaroon ng problema, as a business, I'm not talking about dahil galing lang siya sa China. Baka naman may dahil pogo sinabi na- business ka. Wala. Diyan sa Cavite, baka naman may... Sinira nga nila May yung... relative ka na Sinira nga nakakapogo. nila yung bakawan namin dyan. Kasi naman. Di ba? Yung isla namin. Hindi doon. ko alam. Sinira Ay, oo nga! Di ba? Naalala mo, yan yung unang-unang pogo Tama, na hanggang hindi mo mapasok. Sinira nga nila yan eh. Nakapunta na ako doon yung dating resort Ang akin lang yun. naman, Ricky, hindi naman sa pabor ako sa pogo. Ang akin lang, hindi dapat lahat ng uri ng negosyo na kumaayos ang regulasyon natin. So, temporarily dapat i-welcome stop. naman natin yan. Temporarily stop. Oo, hanggat hindi na... Ngayon, kung hindi talaga natin kayang ayusin yan, at wala tayong kakayanan na ayusin, wag lang ibalik. Pero for the meantime, stop lahat. Yun naman ang akin. Whether maayos yung iba o hindi maayos yung iba, damay-damay kayo lahat. Matter of policy. Ako, I suspend yan agree. sa akin. Wholeheartedly agree with your position. Ngayon, ang tanong pa ng iba, bakit ito nagdidili-dali daw itong Pangulo na maglabas ng ganyang desisyon? Ano sa tingin mo? Well, idudugtong na ba natin kay Alice Go ito? Hindi, sige. Kasi ako, hindi ko maiwasan Ano sa idugtong palagay mo, bakit tila nagdidili-dali? Well, Ano ba dili-dali sa Tagalog? Nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip. Nagbabagal-bagal. Okay. Hindi Nag-uugaling matuluyan. dalaga, nanililigawan, pero kunyari, hindi pa niya sasagutin. Aminin na natin, Ricky, marami siguro sa mga negosyante natin sa Pilipinas ay naka-invest dyan. Okay. At kung titingnan mo yung uri ng politika sa Pilipinas, wala naman sigurong malaking politiko na umabot sa level ng matataas na posisyon na hindi tumanggap na I think you can suporta. very well assert that. Pwede mong sabihin na hindi na maaari. Totoo. Totoo talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Kaya sinimulan ko kung magkano eh. Kasi ibig sabihin yan, hindi karaniwang mamamayan ang pwedeng Hindi, pumasok napakalaki. diyan Oo, napakalaki. sa negosyo ng Pogo. Oo. Yung mga big player lang talaga. Ang tanong, ilang persyento ng mga POGO owner and investor ang nag-donate sa mga kampanya nung huling eleksyon? Uy. At ilang porsyento ang mga yan na willing uli na mag-donate? Lalo na ngayon na sila'y in danger na maalis. So, nag-gets mo. Kung ikaw ba nasa ganung kalagayan, mga kasama, sa tingin nyo ba, hindi ka magdidili-dali sa desisyon? In fact, may nag-donate. Nag-donate na malaki. Na ang sabi siya raw, ang sabi sa kanya ng mga tao-tao, hindi naman siguro siya. Sabi sa kanya, although very young ito, this is a godfather ng Pogo. Godfather. Oo. Okay. Ngayon, ito, nakikita mo yan sa Makati.
Okay. Kita mo siya. Para yung apelido niya, isang salita lang. Hobnobbing with mga kaibigan na malapit sa Oo. kusina. Okay. So, totoo to. Oo. Ngayon, Hindi Pinoy in ito. fact, may mansion. Hindi Pinoy. Pinoy ito. Pinoy. Okay. Ang problema, yung mata niya, hindi kasi laki ng mata ni Inigo Sobel o ni Elizalde. So, hindi wide open. Malamang sa hindi yan, kamata ni, ni Chin Shui. Si Okay, Kim okay, Shui. okay. Yung taga Cebu, yung artista. O yan. Si Kim Chu. Kim Chu. Kim Chu, di ba? Oh, Ayan, kamata niya. Oh, Ayan, okay. Yan. Mabait naman siya eh. Okay. Ang kaso mo, Lahat naman sila mabait eh. oo, ito ay kaibigang matalik at naku, mayayari na naman ako nito. Oh. Kaibigang matalik. Danaan. Yung sinasabi mong contribution, mga gano'n. Ginawa nila itong taon to. Okay. Okay, so, baka yun. Kasi kung hindi yun, kung ako yung presidente, sasabihin ko na agad yan, ang dali-dali eh. PAGCOR, temporary stop all operations until we complete the final criminal investigation. Diba? Sa akin, Ricky, Kailangan mo bang may State of the Nation ang address analogy pa? ko dyan, Ricky, yung preventive suspension. Yun ang analogy ko. Di ba Pwede rin, di ba pag may problema sa isang in authority ka, may influence ka sa mga tao, preventive suspension mo muna. Hanggat iniimbestigahan. Ba't nga ba hindi ganyan ang ginawa dito sa Pogo? Kasi nga, ang ginagawa, pinapakita pa sila para may tentative date na sineset Okay. for that decision to happen. Okay. Parang alam ko yan. Okay, so, wag na natin yun. Alam ko yung date na yan. So, yan po mga kababayan, ang tunay na nangyayari dyan. So, hindi ho ganun kasimple Tama. itong Pogo issue. So, makikita nyo the discussion namin, totoo ito na talagang may political influence dyan. In fact, si Alice Go is just one of several local government officials na allegedly na involved sa ganyan. Ang nakikita lang natin si Mayor eh. Pero wala tayong nakikitang congressman. Hindi nyo napansin. Wala tayong nakikitang governor. Hindi nyo napansin. Wala tayong nakikitang cabinet secretary, although may nag-allude dyan during the Senate hearing. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya ina-unmask. Imposibleng mangyari yan, Ricky, na isolated case ito. Imposible. Imposible. Kung billion peso kung ganyan kalaki enterprise mga yan, imposibleng walang yan. Ang na-unmask mo pa lang, yung magandang mayor na may class si Roy at patay tayo dyan. si Harry Roque. Di ba? Okay. At si Michael Yang. Okay. Na lahat, political. Okay. Di ba? Political. Michael Yang is the dating presidential economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Si Harry Roque, presidential spokesperson. Wala akong sinasabing malicious yun. Ang sinasabi ko, facts. Di ba? Ngayon, si Harry Roque, hindi naman niya inamin na siya yung legal counsel ng Lucky 99. Nandun lang daw siya. Nandun lang siya dahil tinutulungan niya yung may-ari ng lupa nung Lucky 99. In short, mabait siya. Tinutulungan niya yung mga Pogo. Si Michael lang ang hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung nandito pa, pero may nagsasabi na baka nasa China na or nasa Palawan. So, ganon. Pero Ricky, balik tayo kay Alice Go. Di ba, isa sa mga ugat ng issue dyan, paano siya na ipresentang Pilipina? Na yun naman, may mga pruweba na hindi siya Pilipina. Pandihis nga yan eh. Ang ginawa na ngayon, nangyari, kung titignan mo maigi, pandihis yan. Kasi may ibang aim kung bakit ginawa yun. Na in-expose yung kanyang identity. Ang narrative dyan na nag-i-expose is that, may national security problem tayo. Okay. Na maaaring may mga Chino dito na nandito na pretending to be. Yes. Yun po yung tatalakayin namin sa susunod na episode nitong People's Agenda. Mamaya-maya ho, tignan nyo, magbabalik po ang People's Agenda.